Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, again, ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba tayo makakapag-set up ng ating payout account ng tama para maiwasan natin yung failed na payout or yung pinaka-worst is nagiging not payable kapag hindi natin kaagad ito na ayos. Okay? So, ganito yung usually nakikita nyo sa inyong mga account, even page or personal account man yan, monetization status is merong kulay pula or dilaw na kailangan nating i-resolve. So ano nga ba yung isang dahilan kung bakit hindi nasasahod dahil mali yung bangko, mali yung tax information na nailagay or yung business type na nailagay. Okay? So diretso na kagad tayo. So ngayon, para makuha nyo yung sahod nyo na inaasahan nyo every 21st to 23 to 25 of the month, ganyan po yung sahuran dito kay Facebook. Nalalaman natin yung sasahurin natin every 15. Then 21 onwards is nagiging paid status. After po ng 21 to 23, hintayin po natin yan kung local bank po yung gamit natin. Possible na maabot siya ng 23 to 25 to 27 of the month. So depende kung merong mga holiday or weekend tumapat yung banking days. Okay? So ganun po yun. So, eto. Ayan, kailangan natin guys i-set up. So, kailangan nyo i-ready yung inyong bangko. Kung wala pa kayong bangko, pwedeng PayPal. Kung wala kayong PayPal, nahihirapan kayong mag-link ng sarili nyong payout, I suggest, pwede kayong kumuha ng mga digital banking like yung AUB, Hello Money, pwede yan. Ano pa ba? PNB, BPI, Metrobank, yan, mga bangko na yan is totally nakikredit naman. But again, minsan nagkakamali lang sa mga detalye. Pwede rin sa SWIFT code. Okay? So, yon ang ililink nyo is yung dapat na active na bangko. Meron kasing ibang bangko ang nilalagay nila yung sa SS or sa mga 4Ps. So, hindi talaga guys mapapasok din yung sahod nyo. Okay? Dapat nakakatanggap ng international payment yung bangko. So, click nyo yung setup. After po nyan, kapag click nyo yung setup, is yung next is, kailangan nyo maglagay guys ng, actually, ito guys, very sensitive yung mga information na ilalagay nyo dito. Huwag nyo ipapublic yan. Huwag nyo ipapublic yung email, yung account number, or yung mga detalye na pwedeng ma-compromise yung account nyo. Ang dami nang na-disable, na-suspend dahil may nagko-compromise yung account nila. So, ang security ni Facebook kapag may nagtatry i-recover or kunin or i-compromise yung account nyo, i-disable ngayon ni Facebook yung mga account natin. So, be very careful. So, kailangan nyo ilagay dito yung inyong first name na parehas dun sa ID na meron kayo. So, kung ano yung nasa ID, yun yung sundin nyo. Kung nasa ibang bansa kayo, nagtatrabaho kayo dyan, ano yung pipiliin nyo? Yung ID po ba dito sa trabaho or yung address namin dito sa trabaho? Well, kung hindi naman kayo permanent resident dyan, ang ilalagay nyo pa rin sa mga details na hinihingi ni Facebook sa ating payout is yung details dito sa Pilipinas. Kahit po nasa US kayo or nasa, tawag dito, nasa ibang bansa kayo, kung hindi pa kayo totally resident dyan, yung ID pa rin ng Pilipinas yung ilalagay or yung details pa rin ng Pilipinas. Okay? So, i-click nyo lang dito guys yung first name. Siyempre, ilagay nyo din yung inyong legal last name, date of birth. Be very careful sa paglalagay nito. Minsan, nauuna yung date dun sa month. So, actually, naman yan, hindi naman siya malaking problem. Pero i-double check nyo muna bago nyo i-next. Okay? Siyempre, yung country natin is Philippines. Next niyan, dito karaniwang nagkakamali yung mga nag-fill ng mga ganitong setting or tag dito, pumipili. So, ano yung pipiliin natin dito? Ang dami. Merong individual or sole proprietorship, partnership, joint venture, LLC, public corporation, private corporation, government corporation, non-profit. Ang palagi po natin sinasuggest is yung individual or sole proprietorship. So, yan po yung pipiliin niya, wala ng iba. Kapag po kasi yung mga related sa business, partnership, maraming documents na hinihingi si Facebook. So, kung wala naman kayong mga related
business regarding dyan. So, individual or sole proprietorship yung pipiliin ninyo. Okay, next. Dahil napili natin yung individual, click next nyo lang ulit. Ganyan lang kabilis mag-fill ng mga information kapag po sure kayo sa mga detalye ilalagay nyo. Siyempre, kailangan nyo guys din ilagay dito yung inyong phone number, email. Yung email dapat po yan ay nakaka-receive. Kasi dyan po natin mare-receive yung ating invoice. Yung invoice po, yan po yung hinahanap ng bangko. Yung invoice po, yan po yung resibo nyo dito kay Facebook kung kayo po ay may expected na sasahurin. Okay. So, kailangan working yung email address na ilalagay nyo. Next, phone number, tax identification number. Wala kayo ditong ilalagay sa BAT or VAT or GST registration number. Tax identification number, kung wala kayo, pwede kayong kumuha sa online, sa BIR, ayan, para po magkaroon kayo ng tax identification number. Sa mga nagtatanong, pwede ba ID number, pwede po ba yung ibang documents? As per Facebook, no, meron silang sinasuggest kung wala kang TIN number, pwede daw dyan yung ID, yung PhilSys ID, yung mga ganyan. So, nasa Facebook po yan. Huwag kayong mag-alala. Pero I suggest kung meron kayong TIN, so number lang naman yung hinihingi nila, ilagay nyo dito. Okay? Mas okay po yung TIN number compare sa mga ID na hinihingi ni Facebook. Pero, i-check nyo, nasa Facebook po yan, pwede kayo maglagay ng number ng ID nyo or ng proof of your identification. Okay? So, click next natin. So, dito na po yung pinaka-importante na dapat natin tandaan. Sa paglalagay po ng bangko, make it sure, again, yung bangko po ay active. Dapat meron siyang 6-month active transaction. Diba? Hindi dapat siya dormant account. Dapat po nakaka-receive siya ng US dollar or remittance from international. So, isa na nga dito yung Facebook or yung Meta or kung gamit nyo naman yan sa different social media platforms, so pwede na yan kasi nga may history of transaction na from different country. So, double check nyo din yung SWIFT code, di ba? Yung SWIFT code po, yan po yung code na ginagamit para po ma-receive yung yung incoming, di ba? Kung mali yung SWIFT code, so hindi siya talaga papasok magpipild. So, i-search nyo na lang. Andyan po yung Google. So, i-search nyo na. Pwede nyo rin itanong sa inyong bangko kung ano yung SWIFT code nyo para sure tayo na tama yung mailalagay nyo dyan. Okay? So, Metro Bank yung nilagay natin dito sa ating content. Pero pwede pong AUB, PNB, Security Bank. Marami pa eh. Marami na akong nakita ng mga pwede talagang makareceive ng sahod from Facebook. So, yun. I-double check nyo din. Again, yung account number, hindi po card number ang ilalagay nyo, account number. Magkaiba po yung card number sa account number. Kung hindi nyo alam yung account number ng inyong bangko, punta kayo sa inyong bangko o respective bank nyo para po ma-sure nyo na tama po yung bank account na ilalagay nyo dito. Okay? So, kapag nalagay nyo na, next nyo lang, ayan, maglo-loading lang po yan ng konti and then mapoproceed na tayo dito sa W8BEN form o yung tax info natin. So, kailangan lang natin lagay yung ating mga detalye din dito sa tax info. Next, kailangan nyo lang i-log in ito sa inyong mobile phone. So, don't worry. Secured po yan. Yung third-party portal wherein kailangan nyo lang i-approve from another device or yung login. Kasi mag-auto login po yan sa third-party browser. Wherein para ma-fill natin yung necessary details na hinihingi ni Facebook sa tax identification. So, kailangan nyo lang i-approve yung login nyo dito. Magno-notify po yan sa inyong Facebook. So, kapag na-approve nyo na yung login ng Facebook nyo dito sa tax information, again, minsan bumabalik po tayo dito kasi nga, nagkakamali tayo sa paglalagay ng tax information. Kapag kulay red po yan, ibig sabihin mali yung input natin. Huwag nyo na pong lalagyan ng spaces. Okay? Ayan, katulad nito, may spaces yan. So, kailangan nyo lang tanggalin yung spaces niyan. Then, good to go na yan. Ayan, katulad nito. Ayan, so hindi na natin siya nilagyan ng spaces at hindi ko na din nilagyan yung 3 zero. So, ayan, matik naman yan sa tin. Pero, pwede rin. Optional naman yan. Okay? Then, kapag okay na, click nyo ulit itong box and click next.
Okay, then mapoproceed tayo dito sa login page pa din ni Facebook. Kailangan nating i-approve yan. Kapag na-approve nyo na, continue nyo lang kung ano yung pangalan ng profile nyo or page nyo. Continue as Den or continue as Jose. So, yun yung makikita nyo doon. Okay? So, you previously logged in. So, log in to Tax with Facebook. Yan po yung ko-connect sa inyong Facebook account. Makikita nyo yun sa connected devices sa inyong settings sa inyong account sa Facebook. Then, click next nyo lang. So, dito, meron tayong pipiliin. Again, tax classification or type. Again, individual. Huwag po kayong malilito. Individual po ang ilalagay nyo or sole proprietorship. Okay. So, next question dito, sabi ni Facebook, are you a US citizen or US permanent resident or green card holder ba kayo or other US resident alien? Ayan. Kung hindi naman kayo totally resident sa US, no po ang isasagot nyo dito. Okay? And then yung pangatlong tanong, are you acting as intermediary agent or a third person receiving payment or on behalf of another person as a flow-through entity? So, ang isasagot nyo, no. Ayan. So, etong third question na to, kung kayo po ay merong mga, siguro, tawag dito, manager, di ba? So, yung iba kasi hindi tayo mismo yung tumatanggap ng sahod natin. Lalong-lalo na, ito, take note, meron po akong nakita mga minor na vlogger. So, hindi pa sila pwedeng kumuha ng bangko, wala pa silang mga bank account or PayPal account. So, pwede po intermediary, yung parent po nilang ilalagay nila dito. Upon filing po ng tax information. Okay? Para po hindi i-decline ni Facebook. Okay? Meron namang iba nakakalusot kahit hindi na po nila mahabol kasi nakapag-file na sila ng ganito. Nilalagay nila yung bangko ng parents nila wherein yun naman, na-approve naman, nakukuha naman nila yung sahod. So, pwede pa din. Okay? Kasi, yun, experience natin, nakakasahod naman kahit hindi sariling bangko kasi nga minor de edad pa siya. Okay. So, next. So, kailangan nyo ilagay ulit dito sa Taxpayer Identification Number or TIN, yung inyong full name, country of citizenship, and then, again, yung TIN number na nakalagay na dito. Then, click nyo lang, next. Ayan. So, next ulit natin. And then, hihingin po ni Facebook dito yung address kung saan po kayo nakatira. Pero I suggest ilagay nyo na lang din dito kung ano yung nasa ID nyo. Yun na lang po ang sundin nyo. Okay? Kung ano yung pangalan nyo sa ID, yung address, yun na lang po ang ilagay nyo dito kay Face sa inyong payout setting. Kapag okay na, your mailing address, next nyo lang. So, dito, nagkakaroon pa ng problem. Guys, ito, yung tax information, provide additional details relating to your services. So, dito guys, location of where services are or will be physically performed. So, saan ba kayo nagbablog? Sa Pilipinas ba or sa USA? Yun yung question. So, number 1, 0 of services will be physically performed inside the United States. Number 2, 100% of services will be physically performed inside the United States. Ayan. Or yung third one, services will be physically performed in and outside of the United States. So, kayo po yung makakasagot niyan. Pero kung kayo po ay Pilipino, 0% po yung pipiliin nyo. 0% of services will be physically performed inside the United States. So, hindi naman tayo magbablog sa US. Dito lang tayo sa Pilipinas. Kaya 0% yung pipiliin natin dito. Okay? So, yan. Napili na natin. And then, mapoproceed na kayo dito sa contact us to continue. Click nyo lang yung I consent, yung sa may box. Basahin nyo kung gusto nyo basahin yan. Then, i-certify nyo lang. Click nyo lang ulit yung box. Dito po sa electronic signature, hindi na po kayo kailangan mag-sign electronically sa mga Google Fill form. Hindi na po. Ang hinihingi lang po sa atin na electronic signature, yung ating full name or full legal name. Pag sinabing full name or full legal name, kasama po yung first name, middle name, hindi po middle initial, middle name,
surname, and yung suffix. Okay, kung merong suffix na kasama. So, ilagay nyo din dyan yan. Okay? Kapag okay na, makukuha nyo na po yung reference ID ng inyong W8BN form. At kapag ganyan na po ang inyong step na wherein natapos nyo na, ganito na po yung makikita nyo. Ayan. United States is your tax information is complete. Okay lang po na US nakalagay dyan. Huwag kayong mag-alala. Kasi nga po, naglagay tayo dyan ng, tawag dito, yung tax information wherein tayo po ay kabilang dun sa tax treaty. So, hindi tayo makakaltasan ng 30% ni Meta sa ating sahod. Yung iba kasi nagkakamali. Kaya minsan, nagtataka kayo ang laki ng tax na nawala or kinukuha ng Facebook or ng nilelesti Facebook. Kasi nga, minsan nagkamali kayo dun sa percentage. Baka ang nalagay nyo 100% or mali yung pagkakapile nyo. Okay? So, 0%. Kasi kabilang yun po yung Philippines sa tax treaty. So, yon. Okay? So, next nyo lang. And kapag okay na, ayan, ito na po yung mag-a-appear. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat. At kung nakatulong itong video na to guys, don't forget naman to like, to share, and don't forget to subscribe para po sa mga next upcoming video content natin, manonotify po kayo. See you again sa next video. Bye-bye!